kaparokya, may muli nga pong nagbalik sa isang pananghaliang programa dito sa bansa. Ano po ba ang mga noontime show dito sa bansa? Ang It Showtime at ang It Bulaga. At sa pagbabalik nito mga kaparokya ay mukhang nakisama naman po ang manunood nito, particular sa kanilang main YouTube channel sapagkat gumawa nga po ng panibagong record ang kanilang main YouTube channel when in terms nga po yan sa highest viewership na kinokonduct po natin araw-araw. So obviously mga kaparokya, yung mga viewers po natin dyan ay alam na alam kung sino po ang tinutukoy natin. Pero yan po ay isa lamang po sa pag-uusapan natin ngayong araw po. Sapagkat meron pa po tayong ilang tatalakayin patungkol sa dalawang noontime show. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel, at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share niyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So, kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So, yun nga po mga kaparokya, umpisahan natin sa ating main topic, ang ating pag-uusapan. Tulad po na sinabi natin, meron nga pong muling nagbalik sa isang noontime show at yan nga po ay walang iba, kundi ang Diyosa ng madlang people na si Ann Curtis. Kahapon nga po mga kaparokya ay muli pong nasilayan, muli pong napanood si Ann Curtis sa nasabing noontime show ng madlang people. So ito po yung first appearance ni Ann Curtis ngayong taong 2026. Obviously mga kaparokya, because of her busy schedule, and that is one of the reason why this year mga kaparokya ay hindi nga po natin nakikita or napapanood ang Diyosa ng madlang people na si Ann Curtis. At kahapon nga po mga kaparokya ay muli nga po nating napanood, but not just that mga kaparokya, sapagkat ang muli po nitong pagbabalik ay tila blessing in disguise naman po sa It Showtime, sapagkat bumulusok ang viewership ng It Showtime sa kanilang main YouTube channel na kung saan ay na-surpass or nalagpasan niya po nito ang highest views na naabot ng It Showtime in an ordinary episode or even yung special event nito tulad ng Grand Finals ng Tawag ng Tanghalan ay nalagpasan niya po ang views na kung saan ay umabot nga po sila ng 126,000 viewers. At kahapon nga po ay unang pagkakataon na natalo nga po ng It Showtime ang It Bulaga when in terms of highest viewership. So talagang nakisama mga kaparokya yung mga viewers ng It Showtime sa kanilang main YouTube channel. So talagang nanabik at gustong-gusto po nilang masilayan si Ann Curtis. At di lang yan mga kaparokya, tila inuudyokan nitong tumakbo bilang Pangulo ng bansa ang Uncabogable Star Vice Ganda. At sabi nga po ni Jong Hilario mga kaparokya, ngayon lang daw po magkakaroon ng presidente na vice pa. So mukhang inuudyokan na nga po mga kaparokya ng mga It Showtime host ang Uncabogable Star Vice Ganda. But he insisted mga kaparokya na hindi niya daw po i-entertain yung mga thoughts ng ibang tao na gustong patakbuhin si Vice Ganda dahil para sa kanya ay pang beauty pageant lamang daw po si Vice Ganda. So nandun pa rin po ang humor ni Vice Ganda. Pero syempre sa loob or sa
kaloob-looban ni Vice Ganda. Isang karangalan niya po yun na siya ang isa sa gustong maging presidente ng iilan po nating kababayan na gusto nga po siyang maging Pangulo. So kayo mga kaparokya, anong say ninyo sa sinabi ni Ann Curtis na tumakbo nga po in a higher position si Vice Ganda? So, kayo ang tatanungin ko mga kaparokya dahil nasagot na po natin yung patungkol nga po dyan. At isa nga po sa sinabi natin na mag-focus na lamang po si Vice Ganda sa entertainment kaysa pumasok nga po sa politika. He can serve and help people without entering politics. Nakakapagpasaya, nakakatulong naman po si Vice Ganda nang hindi po pumapasok sa politika. Pero syempre, para kay Vice Ganda, at kahit ako man po mga kaparokya na sa kalagayan ni Vice Ganda, isang karangalan sa akin ang isa sa mapusuan ng mga kababayan natin bilang tumakbo sa mataas na posisyon dito sa bansa. At yun nga po ang pagiging Pangulo. Pero syempre mga kaparokya, napakahirap po ang pamahalaan ang isang bansang Pilipinas. Syempre hindi naman po yun yung linya ni Vice Ganda, kundi ang entertainment. Yun po ang nababagay kay Vice Ganda. But only Vice Ganda knows what is better for him. Siya lang po ang tanging nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa kanya. So tignan na lang po natin mga kaparokya, pero sa palagay ko, hindi nga i-entertain yan. Well mga kaparokya, di naman po alintana na si Vice Ganda ay sobra ang patutsada, sobra ang parinig sa nangyayari or sa ating gobyerno. Kaya may ilan niya po na gustong patakbuhin si Vice Ganda at gusto nilang malaman kung ano ang kayang gawin ng unkabogable Star Vice Ganda kung siya ang nasa kalagayan ng mga namumuno dito sa ating bansa, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang isa sa dahilan kung bakit inuundyukan niya po si Vice Ganda na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Na tila sinasang-ayunan nga po yan mga kaparokya ng mga kasama nito sa nasabing noontime show. So we'll see mga kaparokya kung ano ang mangyayari in the near future. Samantala, mga kaparokya, pag-usapan natin yung bagong game show or segment ng Eat Bulaga na The Age is Right. So kahapon nga po ang pilot episode ng nasabing segment na kung saan ang nagwagi nga po ay nakapag-uwi ng cash prize na 50,000 pesos. Ang segment na ito mga kaparokya ay huhulaan mo lamang po ang edad ng isang tao. Pero dito mga kaparokya, tulad ng mga host, sinabi dito ay ayaw nila maging judgmental pero dapat maging judgmental sila dahil manghuhula o huhulaan niya po nila ang edad ng mga participants sa nasabing segment. So, sa pilot episode mga kaparokya, sa palagay ko ay okay naman siya mga kaparokya, kaso nga lang ay nakain niya po ang oras ng dalawang segment. Nawala nga po ang pera fee at yung The Clones Open. Nasa palagay ko mga kaparokya ay mataas naman po ang viewership at ratings na nakukuha nito. Pero syempre mga kaparokya, umpisa pa lang po yan or pilot episode pa lamang po yan. Hindi po natin alam kung ano yung magiging stand ng Eat Bulaga with regard nga po sa nasabing segment. So kayo mga kaparokya, anong sa palagay ninyo? Approve ba sa inyo ang bagong segment ng Eat Bulaga na The Age is Right? So mga kaparokya, meron nga po tayong nakitang write-ups na kung saan mga kaparokya ay tila inihahambing ang Eat Bulaga host na si Miles Ocampo
sa dating 8 Bulaga host na si Ruby Rodriguez, na kung saan ayon dito ay version nga daw po ng 8 Bulaga si Miles Ocampo ng dating host ng 8 Bulaga na si Ruby Rodriguez dahil sa katawan nito na sinang-ayunan naman daw ng nakararami. Well, mga kaparokya, why not? Si Ruby Rodriguez ay isa sa mga mahuhusay na host dito sa bansa. She is also a beautiful at matalino, maganda at magaling mag-host. So, bakit hindi? Kung para sa nakararami ay parang si Ruby Rodriguez nga po si Miles Ocampo. At kung tutusin mga kaparokya, wala pa po sa kalingkingan ni Miles Ocampo kung ano man po ang narating ni Miss Ruby Rodriguez, lalo na nung time na nasa 8 Bulaga nga po ito. So si Miles Ocampo, yes, magaling, matalino, at naging best supporting actress. Pero syempre mga kaparokya, hindi pa rin po natin pwedeng ihambing si Miles Ocampo kay Miss Ruby Rodriguez. Malayo pa po ang pwedeng tunguin ni Miles Ocampo kay Miss Ruby Rodriguez. Pero bakit hindi mga kaparokya? Maganda naman po si Miss Ruby Rodriguez. Maganda din naman po si Miles Ocampo. Magaling na host si Miles Ocampo, even si Miss Ruby Rodriguez. So katawan lang yan mga kaparokya. Hindi po nagmamatter ang katawan pagdating sa hosting job, lalo na sa mga pananghaliang programa. Hindi naman po dinidiscriminate ng 8 Bulaga kung yan po ang naging size ng dalawang Gold Time Show. Ang gusto ng 8 Bulaga ay yung loyalty sa kanila. Kahit offeran ng malaking halaga ang host nila, kung loyalty or kung loyal naman po sa kanila yan, ay tatanggapin at tatanggapin nila yan. Kumbaga mga kaparokya, kahit gaano pa katagal mag-host si Miles Ocampo or sino mang pong host sa 8 Bulaga, basta yung loyalty nito ay nasa pananghaliang programa, ay wala pong problema yan sa 8 Bulaga. Kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol nga po sa write-ups na ito? Paki-comment din po ang inyong opinion at ang inyong reaction patungkol nga po dito. So mag-comment po kayo sa mga napag-usapan or sa mga topic po natin ngayong araw po. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.